nung sila ay nakakilala sa Panginoon at naligtas. Halos karamihan ng mga anak o ng mga tao na mga nakakilala sa Panginoon, sa simula ng kanilang pagkaalam na sila ay binigyan na ng buhay na walang hanggan ng Diyos, nandun yung pasasalamat nila dahil nalaman nila na sila pala ay may nakalaang kaligtasan at ang kaligtasan ay ibinigay na sa kanila ng Diyos. At dahil doon, umiiral yung kanyang init sa paglilingkod. Nandoon yung kanyang kagalakan. Mababasa natin sa karamihan sa mga talata ng Biblia yung mga pangyayari na ang tao ay, pag ang tao ay nakakilala, ando doon yung tuwa nila. Halimbawa po, doon sa chapter 15 ng Acts, doon sa Antioquia, nung simulang tawaging Kristiyano ang mga mananampalataya doon sa iglesia ng Antioquia, ay ando doon yung kanilang kagalakan nung sila ay makakilala sa Panginoon. Nung ang si Pablo at si Silas ay papunta ng Jerusalem, nadaanan nila yung Phoenicia at Cilicia, Samaria, no? At yung mga Gentiles na mananampalataya doon ay ando doon yung kagalakan nila nung sila'y makakilala. Kaya ibinabalita ito ni Silas at ni Pablo doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Dahil ang mga Hentil man, kagaya ng mga Hudyo, ay nangagtamo rin ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya nandun yung kagalakan. Bawat isa naman sa atin, nung tayo makakilala sa Panginoon, nalaman natin yung ating dating kalagayan nung hindi pa tayo naligtas, at nung tayo ay naligtas na, ando doon yung init talaga, no? Pero kung minsan, yung init na yan, ay dumarating yung panahon na lumilipas din. Dito sa aklat ni Isaias, no, sa chapter 35, pinakita rito yung katuwaan ng mga pinagtutubos ng Panginoon. Sabi rito, at ang pinagtutubos ng Panginoon ay babalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Sion, at walang hanggang kagalakan ay papasa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong hininga ay mapaparam. Yung salita hong pagbubuntong hininga, siyempre po ito yung ekspresyon ng kanilang mga dalamhati. Ito ay mapaparam dahil nga sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Pero gaya nga ng nabanggit natin kanina, no? Dumarating yung time na ang init na ito ay lumilipas. Para ding sa mag-asawa, no? Nawawala yung tinatawag nating romantic feeling habang tumatagal. Kasi natutuon na sa iba ang damdamin ng bawat isa sa mag-asawa. So, hindi na siya ganun kainit, kumbaga, no? So, pag dumarating ang problema, halimbawa, malalaki at maliliit, kuminsan, iba-iba yung pinagmumulan, nangyayari yung mga bagay na yon. Kaya kuminsan sa loob ng isang iglesia, tinatamad yung ibang umatin, nawawala yung sigla. Hindi na siya katulad ng dati. At paano kung ang isang bagay na dapat sana ay maglapit sa iyo, sa Diyos, kung minsan para bang ito pa yung maglalayo sa iyo sa Diyos. Si Dr. William Newell, meron siyang 7 indicators na nakita tungkol sa mga Kristiyano na nagsasabing kilala nila yung Panginoon,
pero natatangay sila palayo sa Diyos, no? Una, hindi sila seryoso sa pag-intindi o sa pag-unawa sa salita ng Diyos. O kaya sa pag-attend sa mga church services na nagtuturo tungkol doon. Hindi nila gaanong iniintindi ang mga itinuturo sa kanila. At bukod pa rin sa hindi nila pag-intindi, ando doon yung kawalan ng pagtsatsaga na pag-aralan ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Pangalawa, yung kanilang earthly interest, yung mga bagay sa mundong ito, ay masyadong napagtutuunan ng pansin kaysa sa mga bagay na makalangit. Nawawala na yung interest doon. Lalo na kung tayo ay sa trabaho natin, no? Yung sad-sad tayo sa trabaho at yun na lagi yung ating napagtutuunan. Kasi nga linggo lang kung minsan yung Sabado ang ating mga oras na tayo ay bakante sa ating mga trabaho. Pero kung minsan kahit na ganun, masyado yung ating interes sa mga bagay na makamundo at hindi sa mga bagay na makalangit. Kasi pinag-iipunan natin yung ating kinabukasan, kaya natutuon yung ating pansin sa pag-iipon ng salapi at iba-iba pang mga ari-arian. At dahil doon, nababawasan yung ating interes sa Diyos. Pangatlo, yung puso ng mananampalataya ay hindi na seryoso masyado sa Panginoon, sa pag-iisip sa Panginoon, kundi ang sabi pa nga rito ay dead na yung kanyang puso ay patay na patungkol sa Panginoong Hesus. At hindi na niya mabigyan ng masyadong halaga yung great sacrifice na ginawa ng Panginoon para sa kanya. Hindi na masyadong umuepekto sa kanya yung kaalaman na yun. Pangapat, preoccupied na yung ating kaisipan sa mga affairs ng mundo, sa mga bali-balita sa mundo, sa halip na ang ating kaisipan ay matutok doon sa paghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Panlima, yung nawawala na yung ating kamalayan, yung consciousness natin sa Diyos. Kasi masyadong preoccupied ang ating isipan sa mga pang-araw-araw na gawain. Pang-anim, yung dismissal ng ating kaisipan tungkol sa judgment na darating. Kung minsan, alam ng Christian yon, pero dinidismiss lang niya yon, yung mga bagay na yon. At ang pangpito sa mga indicators na yan, yung estilo ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Masyado tayong nakatutok doon sa mga bagay na uso o yung mga bagay na gustong-gusto ng marami. At naipaliwanag na po natin yan tungkol sa sa pag-aaral natin sa Christian liberty. At yun yung mga bagay na minsan ay nakapaglalayo sa atin bilang sa Diyos. Kaya maaaring dumating sa atin yung panahon na sasabihin din natin yung sinabi ni David na, "Restore unto me the joy of my salvation." Kasi kung minsan, dahil nga doon sa kasalanan, natatabunan na, nawawala na yung dating joy. Kaya sabi ni David, "Restore unto me the joy of my salvation." Hindi naman nawala ang salvation, kundi yung joy ng salvation. At dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay isa ito sa mga tinatawag na mga warning passages ng Biblia. Karamihan dito sa Hebrews ay mababasa natin dito yung mga warning
o yung mga babala patungkol sa mga Kristiyano na dumaranas ng mga ganito. At ito nga sa chapter 2, ito yung isa sa mga pinakamaikli na mga warning passages, pero isa sa mga seryosong passage na mababasa natin. At dito nga sa buong aklat ng Hebrews, merong 5 mga warning passages dito na makikita natin. Dito sa chapter 2, dito sa ating pinag-aaralan, ay warning against drifting away. Yung ikaw ay matatangay palayo doon sa katotohanan ng kaligtasan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa chapter 3 hanggang chapter 4, yung warning against unbelief. At doon sa pagtalikod mula sa isang buhay na Diyos. Sa chapter 5, mababasa rin natin hanggang sa chapter 6, yung warning against spiritual immaturity. Yung pagiging immature doon sa yung pagiging spiritually immature natin pala, no? Ay meron ding danger dyan, no? At yung danger sa hindi paglago, hindi mo pag-usad sa salita ng Panginoon. Pagka ikaw ay naging stagnant na doon sa paniniwala mo, hindi ka na lumalago. Ando doon na yung danger na ikaw ay matangay ng ibang mga paniniwala. Hindi mo alam kung paano magdi-deal sa mga problema ng mundo kasi kulang ang iyong kaalaman para labanan yung mga bagay na yon. At sa chapter 10, yung warning against willful sin at sa pag-reject mo sa mga katotohanan ng Biblia. At doon sa chapter 12, yung warning against refusing to listen to God at yung importansya ng gratitude at ng tinatawag nating godly fear, yung takot sa Panginoon. So dito makikita natin talaga sa Hebrews, karamihan ay mga warning. At ang winawarningan dito ay yung mga Kristiyano, no? Yung mga kumikilala na sa Panginoon. Ang banta na ito o yung mga warning, mga passages ay masasabing divine intimidation o yung para bang isang magulang na tinatakot mo yung iyong anak para hindi gawin yung isang bagay. Yung mga anak natin noong mga unang panahon, sinasabi natin na pagkagabi na hindi pa sila umuwi, merong aswang dyan, no? Merong aswang sa na yan. Pananakot para umuwi ka na. Ganun. Dito ay para ma-prevent yung mga mananampalataya na bumigay sila sa unbelief. At yung seryosong danger ng tinatawag na backsliding o yung ikaw ay tumalikod na mula doon sa tamang aral ng kaligtasan at ng biyaya ng Panginoon. Yung ikaw ay madrift away o ikaw ay tangay papalayo mula sa doktrina ng great salvation ng ating Panginoong Hesus. Kasi dito sa aklat ng Hebrews, pinapakita rito yung superiority ng salvation na ibinibigay na matatagpuan sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Superior siya sa mga anghel, superior siya sa mga saserdote, siya ay superior sa yung covenant ay superior kaysa sa old covenant. Superior ang templo ng Diyos kaysa noon. Superior siya sa kanyang pagliligtas. At yun yung mga bagay na dapat maiwasan ng isang Kristiyano. Kaya itong sumulat ng Hebreo ay ibinigay ang mga warning na ito para mapigilan yung mga taong
o yung mga anak ng Diyos na matangay sila doon sa mga maling turo. Kaya dito sa verse 1, ang sabi rito, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka tayo'y makahagpos. Yung salita pong pagkatantuin, medyo may kalaliman na salitang Tagalog na ang ibig sabihin ay alamin mo ng merong pagbubulay-bulay o pagninilay-nilay ang mga bagay na yan. At ibigay mo yung iyong close attention sa bagay na narinig mo. Kasi baka sakaling makalingat ka at hindi mo namamalayan, ikaw ay nandoon na sa o masadla ka na doon sa lugar na dapat na hindi mo dapat kasadlakan. Para bang ikaw ay nagsasaing ka, nagluluto ka ng ulam at may ginawa kang iba, hindi mo namamalayan nasusunog na pala, no? Nangyari po yan sa akin nung nakarang araw. Ginagawa ko yung schedule. Pero nagluluto ako kasi pinakukuluan ko lang yung yung adobo. Sabi nung aking manugang, "Pa, wala nang sabaw tong mo." Ay, oo nga pala, naano ako masyado ron sa aking ginagawang schedule. So yung mga maliliit na bagay na yon, kung minsan yung kung yung kasi minsan masyado tayong nangangatwiran na tayo yung ano ba tawag doon, yung nakakagawa tayo ng sabay-sabay. 'Di ba? Ng mga bagay pinagmamalaki natin pero hindi pala kung minsan dahil limitado yung ating kaisipan kaya kung minsan nakakalimot tayo ng mga bagay-bagay, no? Yung salitang drift away, no? O yung tinatangay papalayo ay ayon doon sa Abbott Smith Greek Lexicon, sabi rito, ito ay isang nautical term. Yung paglalayag ng isang ginagamit to sa paglalayag, no? Na kung minsan daw yung angkla ay hindi namamalayan ng kapitan ng barko at natanggal doon sa kanyang pinagkakapitan. At hindi niya namamalayan, unti-unti na pala siyang tinatangay. Tinatangay ng tubig hanggang sa mapalayo na siya. At yung salita namang drifting away o sleeping away, para bang isang bote ng soft drinks na dumulas sa iyong kamay. Kaya karamihan naman yung ibang mga soft drinks mayroon ng sa leeg nun, mayroon ng para hindi siya mahulog. Kung minsan ganun di ba? Yung ating mga cellphone, nakakalimutan natin na ibabagsak pala. Yun yung sinasabi rito ni na pagkatuntuin natin yung mga bagay na narinig, baka tayo makahagpos. Ituon natin yung ating close attention dahil ang tao ay mahina. Lalong-lalo na pag halimbawa pinag-aralan mo yung tungkol sa great salvation na naisagawa ng ating Panginoon, yung kanyang great sacrifice, at kung ano-ano pang mga bagay na naisagawa niya para lamang tayo ay maligtas. Kung mapapansin natin dito sa verse 1 ng chapter 2, may makikita tayo salita ritong therefore, kaya't, no? Ikunokonekta tayo nito doon sa mga nakaraang talata, doon sa verse 1, na ang binabanggit doon ay salvation, kaligtasan. Na yung salitang salvation ay 7 beses na binanggit dito sa aklat ng Hebrews. So makikita natin, kung titignan natin mabuti yung ginamit doon sa verse 1, mapapansin na natin kung ano ba talaga yung gustong banggitin nung sumulat nito sa Hebrews. At ano ba yung kanyang layunin kung bakit nagsasalita siya ng ganito. Karamihan sa mga believers ay nakakalimutan niya yung kanyang pag-iisip, nakakalimutan niya sa kanyang pag-iisip na mayroon siyang relasyon sa Diyos
At yung salvation na nagmumula kay Jesus, na sa pamamagitan ng paghahandog sa kasalanan, tayo ay ni-represent niya sa pamamagitan ng kanyang sacerdotal capacity. Tayo ay tayo ay ni-represent niya sa Diyos para lamang tayo makaharap sa kanya, kasi ang tao hindi makakalapit sa Diyos malibang meron siyang saserdote, merong magre-represent sa kanya sa Diyos. Yung sacerdotal capacity ng ating Panginoon ay higit doon sa Old Testament priesthood na isinasagawa noon. Ang pagkasaserdote ng ating Panginoon dito sa Hebrews ay malayong-malayo sa pagkasaserdote ni Aaron at ng Levitical priesthood na makikita natin doon sa Old Testament, dahil may katapusan sila, yung gawain nila. Hindi katulad ng pagkasaserdote ng ating Panginoon na sinasabing ang pagkasaserdote niya ay ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, ayon sa bisa ng buhay na hindi natatapos. Kasi ang pagkasaserdote noon ay natatapos sa pamamagitan ng kamatayan, at yung susunod na saserdote ay papalit uli para doon. So dahil itong mga mananampalataya dito na sinulatan dito ng sumulat nito ay nakakaranas ng tinatawag na religious persecution. Ang unang persecution na dinanas nila ay sa pamamagitan ni Nero, at yung pangalawa ay sa pamamagitan ni Domitian, no? Mga ilang taon ang lumipas bago nangyari yung magkasunod na persecution na yun. Ganun pa man, binabanggit dito sa aklat ng Hebrews na hindi pa sila dumanas ng pagdanak ng dugo sa persecution na nangyari sa kanila. So hindi grabe masyado yung persecution na nangyari sa kanila. At nung panahon na yon, sa chapter 12 yata ng Hebrews, ay makikita natin doon na si Timothy ay nabilanggo at pinakawalan, no? Ganun pa man, yung kanilang yung persecution na nangyari sa kanila ay yun ang unti-unti na nagdadala sa kanila uli pabalik doon sa Judaism. Disappointed sila sa Christianity. Bakit kung kailan kami naging Kristiyano, kami ay dumanas ng mga ganito? Kaya yung iba gusto naman balik doon sa paglilingkod uli sa templo, yung sacrifice doon. Gusto na nilang ibalik yung baka tama yung sinasabi ng mga angels. Kasi meron silang mataas na pagkilala sa mga angels. Gusto na nila uling manumbalik doon sa paghahandog ng mga saserdote. Gusto nila meron saserdote uli na maghahandog para sa kanilang mga kasalanan, lalo na pagdating ng yung Day of Atonement. Gusto na nilang bumalik doon. Kaya anong ginawa nung sumulat sumulat sa kanila? Mag-ingat kayo. Kasi baka tayo makahagpos. Baka diyan sa maling paniniwala nyo ay na gusto nyong bumalik uli sa dati nyong pinaniniwalaan, ay hindi nyo makita yung great salvation na ginawa talaga ng Diyos, na siyang inilalarawan ng mga seremonya noon, na yun ay mga anino lang. At itong
itong ginawa ng ating Panginoon ay katuparan noon ng mga ihinula noon. Kaya ang salvation, yung superiority ng salvation na ipinakikita rito na ginawa ng ating Panginoon ay nakahihigit doon. Pagkatantuin ninyo yung mga bagay na inyong narinig. Huwag kayong bumitaw doon sa paniniwalang yon. Dahil itong kaligtasang nagmumula sa ating Panginoon, nakahihigit ito sa ginawa doon sa Old Testament. Ngayon, merong dalawang reason para hindi tayo mag-drift away doon sa biyaya ng Diyos na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Una, ang law ay inferior sa great salvation na inoffer ng ating Panginoon. Ang law, yung batas, no? Batas ni Moises, ay inferior siya doon sa great salvation na inoffer sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi rin sa verse 2, sapagkat kung ang ipinangungusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Ito pong salitang, ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay. Ito'y tumutukoy po doon sa kautusan. Yung kautusan po ni Moises ay ipinamagitan ng mga anghel. Kung babasahin nyo doon sa Deuteronomy chapter 33 verse 2. Sabi rito, at kanyang sinabi, ang Panginoon ay nanggaling sa Sinai at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila. Siya ay lumiliwanag mula sa bundok ng Paran at siya ay nanggaling sa laksa-laksa ng mga banal sa kanyang kanan at may hawak na isang mahigpit na kautusan sa kanila. Ito po ay tumutukoy sa kautusan ni Moises na namagitan yung mga anghel sa pagbibigay ng law. Sa Galatians chapter 3 verse 19, makikita din natin dito yung mga anghel. Chapter 33 verse 3 verse 19. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Dinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ang mga anghel ay meron silang vital part sa giving ng law. Kaya pag binasa natin yung Galatians chapter 1 verse 8, no? Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, kahimat kami o anghel na magbigay sa inyo ng mangaral sa inyo ng hindi gaya ng ipinangangaral namin, ay matakwil siya. Sa Galacia kasi, mayroong mga Judaizers na gustong ang mga Gentiles ay gawin muna yung isang batas, no? Gawin muna yung isang batas, halimbawa yung pagtutuli, at lumayo sila sa biyaya. Kasi mataas ang pagkilala ng mga Hudyo doon sa mga anghel. Kaya sinasabi ni Pablo, kahit anghel pa ang bumaba mula sa langit at magsabi sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong turo ay maliligtas kayo, sumpain siya. Pag siya ay malalayo, ang isang Kristiyano ay babalik sa law at mawawala sa prinsipyo ng biyaya ng kaligtasan, pakasumpain siya. Kaya ang isang dahilan ay ang law ay inferior pa rin sa kaligtasang ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang nakatupad ng buong kautusan. Siya lamang ang naka-perfect nun. Sabi sa chapter
2 ng Colossians sa verse 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan o araw ng Sabat na siyang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So yung mga kautusan ay anino lamang ng mga bagay na darating, pero ang antitype niyan o yung nilalarawan niya na yung ating Panginoong Jesus. Sa Hebrews chapter 10 verse 1 at sa mga sumusunod pang talata, sabi rito, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya magsisipaglikat sila ng paghahandog, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Ngunit sa mga haing yaong ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kasi nga sila ay larawan lang, no? Na dapat sana naintindihan na ng mga Hudyo yung ginagawa na yon, para pagdating ni Jesus Christ, alam na nila kung ano yung inilalarawan ng mga bagay na yon. Kaya maraming mga tao na hindi nila alam nila ang batas, gusto nila ang batas, pero hindi nila alam kung paano kumikilos ang batas. Sabi ron sa binasa natin kanina, kung ang salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Ang batas kasi noon ay pag nagkasala ka, parusa. Yun ang katumbas noon. Pag nagkasala, parusa. Kaya kung yun noon ay pinamagitan ng mga anghel, nagtibay, ibig sabihin, effective siya, di mas lalong effective yung biyaya ng ating Panginoon. Si Pedro, sabi niya sa chapter 15 ng Acts, hindi nila napasan ang batas. Si John, sabi niya, ito yung pagkilala ng kasalanan. At sabi ni Pablo, ito yung tutor natin patungo kay Kristo. Kaya yung batas pa rin ang magdadala sa iyo sa pinakahuling hantungan nun, at yun na yung ating Panginoon. Reason number 2, because the great salvation offered in Jesus Christ is far superior to the law, paanong makatatanan tayo? No? Sabi, far superior ang great salvation ni Jesus Christ sa batas. Sabi rito sa verse 3, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong kalaking kaligtasan? Kung noon sa law, ang katumbas, pag ikaw ay nagkasal, ay parusa. Paano pa kaya kung ang great salvation na ibinibigay ng ating Panginoon ay mawala ka doon? Di lalo na. Sabi nga sa Hebrews, kalagim-lagim, kakilakilabot ang mahulog mula sa mga kamay ng Diyos. Kaya kung paano ang ating Panginoon ay napakalaki ng sakripisyong ginawa niya at doon ay nalingat ka, nailayo ka doon. Paano na yung ating kaluluwa? Yung salitang neglect o yung napabayaan, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging careless, no? Yung wala tayong pakundangan, wala tayong matamang pag-iingat, yung bang pinagwawalang-bahalan na lang natin yung mga bagay na alam nating parang delikadong mangyari, pero
Hinayaan mo na lang Hinayaan mo lang na lang mangyari. Nawala na yung ating focus. Kaya pag nawala yung focus sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang tamang doktrina, ando doon yung danger na tayo po ay ma-drift away. Ngayon, ano po yung superiority ng ating Panginoon? Sabi ng Panginoon dito sa law. Sabi rito sa Hebrews chapter 10 verse 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan, ay hindi ka nalugod. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas na gayunding mga hain na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Nung una pong panahon, sa panahon ng kanilang yung Day of Atonement nila, papasok ang saserdote sa kabanal-banalang dako taon-taon at maghahandog para sa kanilang mga kasalanan. At yung mga saserdote na naghahandog taon-taon ay mamamatay at mapapalitan sila ng panibagong saserdote. At ang sabi rito, kahit kailan ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan, no? Makapagtatakip, ang sabi doon, no? Although lahat ng sumasampalataya na kumilala doon sa handog na yon ay meron ng nakalaang kaligtasan para sa kanila. Pero habang wala pa yung Panginoon, utang muna. Utang muna ang kaligtasan na yan. At pagdating ng Panginoon, ito na yung totoong pagliligtas. Para bang ano lang yan para bang binigyan ka ng isang regalo ng sa'yo na tong regalo na to. Kaya lang, wala pa akong pera, utang muna. Pero sa'yo yan, regalo na yan. Kaya nung unang panahon, ganun, no? Sa pamamagitan ng mga paghahain na hinahandog taon-taon, meron ng kaligtasang nakalaan doon para sa mga sumasampalataya. Pero mas nagiging sakdal ang ginawa ang paghahandog na yon dahil ginawa yon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Anong kahigitan ng ating Panginoon doon sa mga saserdote? Namamatay sila taon-taon. Pero yung ating Panginoon, isang beses lang siya naghandog doon sa langit, no? Noon sa templong gawa ng mga kamay, sila'y pumapasok. Pero yung ating Panginoon, siya'y pumasok sa talagang langit. Sa Acts chapter 1, nung siya ay umakyat, no? Gagaya siya ng isang saserdote na pumapasok sa kabanal-banalang dako. At yung kabanal-banalang dako ay yung langit. Noon yung saserdote noon ay nangangasiwa sila ng patayo doon. At nagmamadali sila dahil baka mamatay sila, no? Pero yung ating Panginoon, minsan lang siyang naghandog. At yung handog na yon ay mabisa magpakailanman. At pagkatapos nun, umupo na siya sa kanan ng Diyos. At hanggang ngayon ay patuloy na namamagitan sa atin. Ang bisa ng kanyang paghahandog ay may bisa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At tayo po ay tuluyan ng mailigtas. So ang Diyos, ang salvation na kay Jesus ay far superior to the law. Dito po ay merong tayong makikitang apat na bagay na makikita rito sa
pinag-aaral natin na ang salvation kay Jesus Christ ay totoong superior. Sabi rito sa yung unang superiority, our salvation is superior in greatness. Sa verse 3. Binanggit na po natin kanina. Paano makatatanan tayo sa kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap nung una ay pinatunayan sa pamamagitan ng mga nakarinig. Bakit ito great salvation? Kasi ang gumanap nito ay ang anak ng Diyos. The greatness of the salvation is found in the greatness of the person and in the greatness of the salvation package. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos mismo, no? Meron siyang kapangyarihang buhayin ang kanyang sarili. Meron siyang kapangyarihang ibalik ang kanyang buhay para lamang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At siyempre po, yung klase ng pagliligtas niya na mabisa hanggang sa magpakailanman ang bisa nito at hindi na kailangan ulit-ulitin pa ang pagbabayad sa mga kasalanan. Superior in revelation. Superiority number 2. Our salvation is superior in revelation. Nung una, ang pagbibigay ng batas ay involve yung mga anghel, no? Pero yung ating Panginoon, yung kanyang revelation ng kanyang salvation ay sa pamamagitan niya mismo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi rin sa chapter 1, noong una nagsalita sa atin yung mga propeta at yung ating mga sabi sa verse 1, chapter 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang gospel na dumating sa atin ay sa pamamagitan ng salita ng kanyang anak na mismo. Siya mismo yung nangaral sa atin. At ito'y ipinamana niya doon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, at ito yung mga salitang naghahayag ng mga katuparan ng mga hula doon sa Old Testament na siya yung pinatutungkulan nito. Kaya superior yung salvation ng ating Panginoon sa kanyang revelation. At yung mediator mismo ay ang ating Panginoong Jesus. At ang dugong ginamit para sa kaligtasan natin ay ang kanya mismong dugo. Siya ay nagmula sa langit at yung nagmula sa langit, ito mismo yung bumaba para i-reveal yung kanyang sarili sa atin. Superiority number 3. Our salvation is superior in verbal confirmation. Yung mga patotoo ng maraming mga alagad noon, no? Si Polycarp ay bishop ng Smyrna, no? Sinasabing siya yung isa sa mga disciple ni John. At naituro sa kanya ni Apostol Juan ang mga scriptural na bagay patungkol doon sa mercy at biyaya ng ating Panginoong Hesus. Yung pagliligtas mismo ng ating Panginoon, yung turo tungkol sa kanyang biyaya, ay nakumpirma mismo first hand nung mga taong, yung mga apostol niya na isalin doon sa nagmula mismo sa apostol, no? Na nakarinig ng mga ganong klaseng turo. Superiority number 4. Our salvation is superior in miraculous demonstration. Yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon ay pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Nung ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito,
pinatunayan yan ng mga himala. Kaya ang ating salvation ay masasabi nating walang katulad dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. At dito sa mga bagay na ito ay iniingatan po tayo at pinagsasabihan tayo ng nagsalita sa Hebrews na huwag tayong matangay. Panghawakan po natin yung ating dakilang kaligtasan. Huwag po nawang madrift yung ating kaisipan ng mga bagay na yung pangmundo lang. No? Hindi tayo nabubuhay para sa tinapay lang. Nabubuhay po tayong lahat ayon sa mga salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Hindi natin maikakaila. Marami sa atin nawawala ang focus. Nawawala ang ating focus sa salita ng Diyos. At kuminsan, ang appreciation natin sa kaligtasang ginawa ng Diyos, kuminsan ay hanggang bibig na lang. Wala na sa puso. Para bang isa na lang history na alam natin, pero yung history na yun, wala namang epekto sa atin. Noong mid-1700s, si Robert Robinson, yung sumulat ng Come Thou Fount of Every Blessing. Ang sabi rito, nung siya ay nasa teen years pa lang, early teen years, nasangkot siya sa isang notorious gang. No? At nasadlak siya sa pagkakasala. At ang isa mismo sa kanyang mga naging pagkakasala ay yung sexual addiction, no? Dumating yung panahon na nung age 17 siya, merong isang kilalang revivalist na si George Whitefield at nagpipreach. Pero umattend siya roon para imak lang yung para tuyain lang yung pastor. Para kung ano-ano lang yung sabihin, ganyan-ganyan kung ano-ano lang yung mga parang hinahamak niya yung pastor. Pero dahil nga sa pagkilos ng Panginoon, nagkaroon siya ng kaligtasan. Nakilala niya yung Panginoon. Naging powerful preacher siya. Dumating yung panahon na nangailangan siya. No? At bago nangyari yun, naisulat muna niya sa age 23, naisulat niya yung awit na Come Thou Fount of Every Blessing. Dahil nga sa kanyang pangangailangan, ay na-focus siya doon sa mga bagay sa mundo. Hanggang sa unti-unti na nanlamig siya at nag-quit na sa kanyang ministry at nag-travel na lang. Pero dahil nga sa ang Diyos ay yung sovereignty niya, yung kanyang providence ay laging nandoon. Merong isang bagay na nangyari. Yung awit niya ay nabasa ng isang batang babae. At gustong-gusto ng batang babae yung kanyang awit na naisulat. Nagkita sila minsan. At nakilala ng babae na yun yung pastor na sumulat. At nagtanong siya ron, ang sabi niya, kayo po pala yung sumulat nito nung awit na to, Come Thou Fount of Every Blessing. At nagkausap sila, medyo matagal. At dumating yung panahon nga na nabanggit ni Robert Robinson na siya ay nalayo sa Diyos. At ang sabi ng batang babae, tinuro niya yung isang verse doon, streams of mercy never ceasing. Itinuro niya kay Robert Robinson. Yung stream of mercy is still flowing. Umaapaw pa rin yung streams of mercy.
At dahil doon, napaluha yung pastor. Siya yung sumulat nung awit na yon. At ayaw na niyang madrift away. No? Although the streams of mercy is still flowing, hindi yung streams na yun ang nagtangay sa kanya papalayo sa Diyos. Kundi nung naituro ng babae, yung batang babae yung bahaging yun ng kanyang awit. Yun muli yung narikindil yung kanyang muling yung init ng kanyang paglilingkod. Tayo pong lahat ay nakaranas ng great salvation. Hindi lamang salvation. It is a great salvation. At ito'y pinaglaanan ng buhay, no, ng ating Panginoong Hesus. Kinailangan pang ang Diyos mismo yung magpadala ng kanyang anak. Dahil walang sino mang karapat-dapat. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, Diyos mismo yung nagpadala ng kanyang anak para tayo ay pagkaroon ng kaligtasan. How do we appreciate that? Paano natin ipakikita sa linggo-linggong pagsamba yung ganyang pag-appreciate natin sa great salvation? Papayag ba tayo na mawala yung ating focus sa great salvation na ginawa ng Diyos? Kaya pagtuunan po natin mabuti ng pansin yung ginawa ng Diyos para sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na napakabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, sapagkat nakahihigit, O Diyos, ang kaligtasang pinagkaloob ng iyong anak. Nang higit sa lahat ng bagay na pwede naming maisip, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga sarili, kundi ang magtiwala po, Panginoon, sa iyo. Nawa, O Diyos, ang mga salita mong patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ay magpatuloy hanggang sa araw na ikaw ay dumating, Panginoon. Nawa ay huwag mong matagpuan ang bawat isa sa amin na walang pagmamahalan, Panginoon, kundi makita, Panginoon, ang bunga ng iyong sakripisyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.